Kung yung ibang ama sobrang excited sa first baby nila, ikaw kabaliktaran eh. Ni halos ayaw mong kargahin ng anak mo. Pag day off mo, imbis na tayong tatlo ang gumala, kami lang dalawa ni Thea dahil andun ka sa barkada o baka nga andun ka sa kabit mo nung panahon yun eh. Nagsisi din ako kung bakit ikaw pa ang naging ama ng anak ko. High school pa lang si Leia at Alfred noong nagsimula ang kanilang relasyon. Bago ako magpatuloy, kung di ka pa nakapag-subscribe, pakipindot na lang ng subscribe button, salamat po. Noong nasa college na sila, parehas lang sila ng eskwelahan na pinapasukan kaya lagi pa rin silang magkakasama. Graduating na noon si Leia nang mabuntis ito, kaya napagpasyahan nilang magsama na lang, at nagrenta sila ng bahay. Di na tumututol ang mga magulang nila sa kanilang pagsasama dahil wala naman din silang magagawa, kaya sinuportahan na lang nila ito hanggang sa makagraduate ang dalawa. Nagpakasal na rin ang mga ito, simple lang pero ang mahalaga daw ay may kasal sila. Masaya ang mag-asawa, pero nung nanganak na si Leia, doon na nagsimula ang responsibilidad nila. Nagtatrabaho si Alfred bilang computer technician sa isang kumpanya. Si Leia naman ay kahit nasa bahay lang ay dumidiskarte din ito para magkakapera dahil ayaw niyang umasa lang sa sahod ng asawa niya. Dahil ang sweldo nito ay di kasya sa pangangailangan nila lalo na at nagrerenta pa sila ng bahay. Kaya halos di na ito nakakapag-ayos ng sarili. Si Alfred naman ay pumupunta pa rin ito sa mga barkada at minsan nag-iinom pa. Alfred naman, may pamilya ka na, pwede mo mag-focus ka na. Ayan, may baby ka na, oh. Alam mo namang nagtatrabaho din ako dito sa bahay, kaya sana ang ipunta mo doon sa mga barkada mo, itulong mo na lang sa akin maglaba. So nagrereklamo ka na. Alam mo namang yung mga kaibigan ko ay kaibigan ko na bago pa kita nakilala eh. Mga kababata ko yan, anong gusto mo, magtrabaho pa rin ako dito? Galing na nga ako sa trabaho, di ba? Please lang, bigyan mo naman ako ng panahon mag-enjoy kasama ang mga kaibigan ko. Daig mo pa ang nanay eh. Gusto mo yata, bahay, trabaho lang ako, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Ngayon lang naman to kasi baby pa si Thea. Alam mo namang kulang ako sa tulog lagi. Ay nako, alam mo di lang naman ikaw ang pagod eh. Diyan ka na nga, ang bad trip ka lang eh. Ang ganda na sana ng mood ko kanina. Walang nagawa si Leia kundi tumahimik na lang at pinagmasdan ng asawang umalis. Sa gabi ito naglalaba dahil mahaba ang tulog ng anak niya. Minsan lasing si Alfred pag umuwi sa bahay. Wala namang problema sa pagkain dahil di naman ginugutom ang mag-ina at si Leia naman ay may sariling pera kahit kunti para makakabili din siya ng pangangailangan para sa kanya at sa kanyang anak. Hanggang sa napansin ni Leia na late na lagi ang uwi ng asawa niya galing sa trabaho, noong una di niya ito pinansin pero nung dumalas di na ito nakapagpigil na itanong. Mahal, bakit late ka na lagi umuwi? Dati alas 6 pa lang nandito ka na eh. Pero ngayon alas 9 na, minsan alas 11. At di ka na rin naghahaponan pagdating mo. Saan ka ba kumakain? Nagpunta pa kasi ako kina mama at naghanap din ako ng sideline ng trabaho. Di na nagtanong pa si Leia baka kung saan na naman mapunta ang usapan nila. Di masyadong malapit si Alfred sa anak niya hanggang sa nag-2 taon ang bata na si Thea. Ang binibigkas nito lagi ay mama dahil di niya halos nakikita ang papa niya. Minsan naiinggit si Leia sa magpamilya na gumagala kasama ang asawa nila. Dahil madalas sila lang ng baby niya ang magkakasama at minsan lihim siyang umiiyak. Naiisip niya kung bakit ganun ang nangyari sa kanilang dalawa ni Alfred kung kailan nagkaanak na sila saka naman ito nagbago kahit nga sa anak nila ay wala itong inilaan na oras. Isang gabi umuwing lasing si Alfred, sa sala ito nakatulog, nakita ni Leia ang cellphone nito na may tumatawag, ang nakalagay sa pangalan ng tumatawag ay tropa. Ayaw niya sanang sagutin kaso iniisip niya baka importante kaya sinagot niya pero di siya nagsasalita. Narinig niya sa kabilang linya ang boses ng babae. Hello, love. Love, nakauwi ka na ba? Nag-worry ako sa iyo eh. Mukhang na ano kaya ta. Nasobrahan ka. Hello? Love, tulog ka na ba? Hello, ba't ayaw mo sumagot? Hindi sumagot si Leia, hinayaan niya na lang na ibaba ng babae ang cellphone at nung binaba na niya. Saka siya tumakbo sa kwarto at humagulaw, sobrang bigat ng dibdib niya, pero iniisip niya na lang na baka nagkamali lang ng tawag yung babae, kaya nahimasmasan siya at di na iniisip ang nangyari, kahit may pagdududa siya pero di siya nagpapadala sa emosyon niya. Isang araw nagpunta si Leia sa mama niya at iniwan si baby Thea dahil may importante daw itong lakad. Yun pala ay pinuntahan niya ang asawa sa trabaho, dahil gusto niyang masigurado ang ginagawa ng asawa at para maalis na ang pagdududa at matahimik na siya. Di rin mag-e-expect si Alfred na pupuntahan siya nito dahil di naman niya ito gawain. Sa di kalayuan nakita niyang lumabas si Alfred at kinuha ang cellphone sa bulsa at may tinawagan.
Maya-maya binaba ito at naglakad dahil wala na itong motor dahil binenta daw niya. Natano din niya na may human tong motor habang naglalakad si Alfred at umangkas siya dito. Babae ang driver ng motor, naka-helmet ito kaya di niya nakita ang mukha. Nanlambot si Leia sa nakita kasi ang sinakyan nila ay ang motor ni Alfred mismo. Labis na nasaktan at halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Leia noong oras na yun pero di siya nagpapadala. Iniisip niya pa rin na baka kamag-anak nila ni Alfred ang nakabili at baka pupunta ito sa bahay ng kamag-anak, kaya pinahid niya ang luha at sumakay sa tricycle at pinasundan sa driver ang motor. Huminto sila Leia malayo sa gate ng bahay na pinasokan ng motor at pinahintay niya lang ang driver. Pumasok si Leia dahil di sinara ang maliit na gate at doon sa pintuan ng bahay narinig niya na nag-usap ang dalawa sa loob at naglalambingan. Ano ka ba? Kararating lang natin eh. Ano ba? Nakikiliti ako. Bakit ayaw mo ba? Ikaw talaga? Hindi nakatiis si Leia pagpihit niya ng doorknob bukas ito kaya pumasok na siya at huling-huli niya sa akto ang dalawang naglalampungan. Di siya nagpahalata na naka-on ang video sa cellphone niya. Sorry na istorbo ko ba kayo? Leia! Anong ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala. Aalis din ako agad. Sinigurado ko lang na di hinala ang nararamdaman ko dahil gusto ko makita ng dalawang mata ko ang totoo. At ngayong alam ko na huwag kayong mag-alala dahil di ako maging sagabal sa inyo. Pagkasabi nito ni Leia ay umalis na ito at sumakay sa tricycle, pumunta siya sa mama niya kung saan iniwan niya ang anak niya. Wala siyang sinabihan sa nakita niya. Umuwi ang mag-ina sa bahay na inupahan nila na parang walang nangyari. Nung natulog na ang anak niya, saka siya humagulaw ng mahina. Niligpit niya ang mga gamit nila ng anak niya. Kinabukasan maaga itong nagpunta sa mama niya na dala-dala ang lahat ng mga gamit nila ni Thea. Uy, Leia, ano ba nangyari? Bakit dala-dala mo yan? Pinaalis na ba kayo ng may-ari? Oo ma, di kasi kami nakabayad ng upa. Tsaka ma, iwan ko na yung iba dito dahil magtatrabaho ako. Yung importante lang ang dadalhin ko at gamit ni baby. Doon muna ako sa kaibigan ko makitira. Huwag kayong mag-alala, magti-text ako sa inyo. Pagkatapos nilang kumain umalis agad sila ni Leia kasama ang baby niya. Kahit naguluhan pero walang nagawa ang mama ni Leia. Pumunta si Leia sa kaibigan niyang si Angel sa Cebu, di niya ito close pero mabait ito, nakilala niya lang ito sa online, nagpatulong siya dito para makapagsimulang muli. Pumasok muna si Leia sa laundry shop ni Angel. Ayos din dun dahil nababantayan niya ang anak niya. Kay Angel niya lang din sinabi lahat ng nangyari. Nagtatrabaho din si Leia online kaya kahit papaano may kita ito. Kahit anong racket pinapasok niya para makapag-ipon. Di siya nakafocus sa masakit na pangyayari sa buhay niya. Nagsikap ito para sa anak niya. Hanggang sa 5 years old na si Thea at may sarili ng groceryhan si Leia na maliit. Dito na siya nakafocus at dito na rin kinukuha ang pangangailangan nilang mag-ina. Di na umuwi si Leia sa lugar nila, pinapapunta na lang niya ang magulang at mga kapatid sa tinitirhan niya, kumuha siya ng bahay sa paibig, di man kagandahan pero tama na basta may sarili silang bahay na matitirhan. Hanggang isang araw kailangan niyang umuwi dahil nasa hospital ang papa niya, ibinili niya muna kay Angel ang tindahan at may katiwala din naman itong tindera. 5 araw ang papa niya sa hospital bago ito pinalabas, high blood ito at buti na lang dito na stroke. Kailangan lang nitong mag-ingat sa pagkain at mag-ehersisyo din. Isang araw sumama si Leia sa mama niya sa palengke at doon nagkita sila ng mama ni Alfred. Uy, kumusta na kayo? Hinanap kayo ni Alfred. Itong si Balai naman, di sinabi kung saan kayo nagpunta eh. Balai, bago ko lang din nalaman yung tinitirhan nila. O siya, pwede bang doon na kayo maghapunan sa bahay para naman makasama namin ang apo namin? Namimiss na namin to. Si mama na lang po at si Thea, may gagawin kasi ako. Naku naman nak, sumama ka na para makita mo rin si papa mo. Kahit wag mo naman sinin si Alfred, pero alam mo ba, malaki na ang pinagbago ni Alfred ngayon. Malapit na rin matapos ang pinapagawa niyang bahay, kunti na lang matatapos na. Kung makikita mo, siguradong matutuwa ka dahil maganda. Matutuwa ka din sa kanya kasi di na siya katulad noon na parang bata kung mag-isip. Naku ngayon matino na. May plano na sa buhay. Alam ko naman ang pinagdadaanan mo kaya nahihiya din ako sa iyo eh. Pero alam mo namang di namin tinutolerate ang lalaking yun. Basta pumunta kayo para naman makapag-banding naman tayo. Uy alam mo lalo kang gumaganda ah. Sige na basta pumunta kayo ah. Antayin namin kayo. Maghahanda ako ng hapunan at ipagluluto kita ng paborito mong kaldereta. Sige po, pupunta na lang po kami. Napao na lang si Leia, pero sa isip-isip niya bakit naman siya matutuwa kung may pinagawang bahay si Alfred sigurado naman siyang sa kabit niya ito.
Kinagabihan, nasa bahay na sila ni Leia ng biyenan niya. Mababait talaga ang mga ito pero di siya nagsusumbong dito sa mga ginawa ni Alfred noon. Tuwang-tuwa sila nang makita nila si Thea, binigyan pa nga ito ng pera at niyaya din itong mag-swimming. Maya-maya dumating si Alfred, gulat na gulat ito nung makita si Leia, parang gusto itong lumabas uli, tahimik lang din si Leia at nagkatinginan na lang ang biyenan niya. Di rin kumibo si Thea nung makita ang ama, dahil simula nung umalis sila di nagkwento si Leia tungkol kay Alfred, di rin naman ito close sa anak kaya di siya namimiss nito. Oh Alfred, kumain ka na? Hindi pa ma. Kayo ba kumain na? Oo, kumain na kami, talagang nagluto ako ng kaldereta dahil yan ang paborito ni Leia eh. Oo nga. Mabuti naman po. Nakakain na kayo. Kakain na rin ako mamaya. Dumiretso si Alfred sa kwarto niya, at di na lumabas hanggang nakaalis sila Leia. Pabalik na si Leia at anak niya sa Cebu kinabukasan kaya nag-aayos na si Leia ng mga gamit nila. Si Thea naman nanonood pa ng TV sa sala. Habang nagliligpit siya ng mga gamit nila may narinig siyang boses ng lalaki. Aalis ka na naman. Paglingon niya nakita niya si Alfred, di niya ito pinansin. Di ko hihilingin patawarin mo ako dahil alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa iyo at kay Thea. Pero sana, hayaan mo kong bumawi sa inyo sa tagal mong naging ama at ina sa anak natin. Alam ko ang paghihirap mo, naintindihan ko ang ginawa mong pag-alis at kalimutan ako. Nandito ako para ipaalam sa iyo na simula nung iniwan niyo ako, naging miserable ang buhay ko. Nung una, akala ko magiging masaya kami ni Jessa dahil wala nang sagabal pa sa relasyon namin, pero hindi kami nagtagal dahil ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. Kahit alam kong di mo ako patatawarin, pero gusto ko din malaman mo na nagsisisi ako sa ginawa ko sa inyong dalawa ni Thea. Di ako nakinig sa iyo. Imbis na tulungan ka sa mga gawaing bahay at magbantay sa anak natin, pero nandun ako sa mga barkada. Andun ako sa iba sumama. Naintindihan ko na kung bakit di ka man lang nakapag-ayos ng sarili mo sa sobrang busy sa bata at gawaing bahay. At may sideline ka pa para kumita. Pasensya na, di pa ako ganito noon. Di ko pa alam ang obligasyon ko. Di pa ako ready maging ama noon. Pero salamat dahil di mo pinabayaan si Thea kahit mag-isa ka lang. Sobrang pagsisisi ko pero wala akong magawa dahil di na kita nakita pa. Hinahanap ko kayo para magbaka sakaling maging okay pa tayo. Pero sa katagalan, naintindihan ko na walang kapatawaran ang ginawa ko kaya kayo lumayo. Pero alam mo bang umaasa pa rin akong bumalik kayo kaya nagsikap ako at may sarili na akong shop. Nagpagawa din ako ng bahay pero hindi para sa akin kundi para sa inyo dalawa ni Thea. Sapat na sa akin na makita ko kayong okay at mabigyan ng magandang kinabukasan. Gamitin mo pala to. Pinag-ipunan ko yan para sa inyong dalawa. Mag-ingat kayo lagi. Dalhin mo yan. Di ko kailangan ng pera mo. Di ko kailangan ng kahit ano na galing sa iyo. At sino namang may sabi na titira kami sa bahay na pinapagawa mo? Kung nandiri ka sa akin noon dahil di ako nakapag-ayos sa sobrang busy ko, mas nakakadiri ka. Dahil imbis na maglabas sa damit ng anak mo, pero andun ka sa kabit mo naglaban ng panty niya. Buti naman na-realize mo na ngayon ang ginawa mo sa amin. Nagsisi din ako kung bakit ikaw pa naging ama ng anak ko. Kung yung ibang ama sobrang excited sa first baby nila, ikaw kabaligtaran eh. Ni halos ayaw mong kargahin ng anak mo. Pag day off mo, imbis na tayong tatlo ang gumala, kami lang dalawa ni Thea dahil andun ka sa barkada o baka nga andun ka sa kabit mo nung panahon yun eh. Alam mo, naiingit ako sa mga nakikita ko noon na mag-asawa na kasama ang anak nilang kumain sa labas. Yung nilalaro ng ama ang anak niya. Yung kinakarga ng ama ang anak habang kinikiliti. Yung maririnig ko man lang sana ang tawa ni Thea kasama ka. Pero ang malas niya sa ama dahil di niya naranasan yun. Kaya ginawa ko ang lahat para mararamdaman niya na kahit wala siyang ama na nagpapasaya sa kanya, sinikap ko mapapasaya siya. Kahit pagod at puyat ako, sinisikap kong di niya mararamdaman na parang wala siyang ama.
Pero okay na ako ngayon, at least nalampasan ko na ang mga panahong yun. At napatunayan kung kaya ko naman pala talaga kahit wala ka. Akala mo kasi dati, porket ikaw ang nagtatrabaho, basta-basta mo nalang gagawin kung anong gusto mo. Tahimik lang ako sa mga ginagawa mo noon dahil ayokong idagdag ka pa sa stress ng isip at katawan ko. Pero nung nalaman kong may babae ka, yun ang di ko kinaya. Ano ka, siniswerte? Alam mo, sa totoo lang, di nyo naman sana kailangang ilihim pa ang relasyon nyo eh. Kasi kung pinaalam mo sa akin, kusa kitang ibibigay kasi di ko ugaling mamimilit ng tao pag ayaw na sa akin. Sige na, umalis ka na. Umiiyak na umalis si Alfred at iniwan ang sobrang inabot niya kay Leah. Labis niyang pinagsisisihan ang ginawa niyang kasalanan sa kanyang mag-ina. Minsan talaga mahirap magpatawad lalo na kung malalim ang ginawang sugat. Pero malay natin paglipas ng panahon maghilam na ang sugat at muling pagbigyan ng taong naging sanhi ng peklat nito. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Paki-like and subscribe naman po.